Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pagibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nagkaroon ng pangitain si Ezekiel tungkol sa templo, ang tahanan ng Diyos, bilang bukal ng buhay para sa lahat ng nilikha. Ang templong gawa ng tao ay papalitan ng templo ng katawan ni Kristo, ang simbahan na siyang tunay na tahanan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan, sa gawing hilaga, at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na aabutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang lakas natin at kandungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal.
ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nasa atin ng Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan, at ika'y hahanga. Itinuturo ni San Pablo sa mga taga-Korinto na sila ang templo ng Diyos at ang tahanan ng Espiritu Santo. Dahil dito, mahalagang panatilihin nila ang kanilang mga sarili bilang banal at walang dungis. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagpatayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo na po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Kaya't pumunta sa Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi.
Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kautusan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kagabi pa iniisip ko, sana wag umulan. Kasi pag umuulan, natatakot lumabas ang mga tagagagalangin. At walang magsisimba. Pero ngayon, at least, kahit na medyo pumapatak-patak, ay naririto kayo. At napakahalaga po na magkatipon-tipon tayo, magsama-sama para sa panalangin, na nawa, kung hindi man po mawala ang bagyong paparating, tuloy sa ibang lugar ay medyo matindi na po yung hangin at ulan. Pero nawa ito po ay humina. Yun lang naman dalangin natin, humina at walang masyadong mapinsala sa idudulot ng bagyong ito. Kasi normal naman po, sa atin o normal naman sa kalikasan ng bumuhos ang ulan o bumagyo. Mas matakot tayo kung walang bagyong darating. Kasi kailangan din yan. Balanse po na babagyo para mabasa ang mga lupain na kailangan tamnan. Yun nga lang po, talagang dahil sa atin pong kapabayaan, dahil sa ating paglapastangan sa kalikasan, kung kaya nakakaranas tayo ng mga ganitong hagupit. Kaya nga maganda po na sa araw nito matutunan natin ang halimbawa na ginawa ni Jesus sa ating pong ebanghelyo, na kung saan ay siya po ay pumunta ng templo at nang makita niya ang templo, medyo kakaiba na ito. Naguguluhan na siya, maging ang mga tao, na parabang dahil ang templo o ang simbahan na tinatawag natin ngayon, dito po nagtitipon-tipon ang mga tao para maghandog ng pasasalamat, para humiling at manalangin. Kung kaya't, sabi nga po sa unang pagbasa, sa pangitain na ipinahayag, yung templo, yan ay daluyan ng buhay. Nang sino man pumupunta sa templo, nagkakabuhay. Yun yung ipinapaliwanag sa atin sa unang pagbasa. Kaya sa Ebanghelyo, marahil, yung nakita ni Jesus na templo nung siya ay bata pa, dahil di ba po sa kwento, taon-taon pumupunta ang mga magulang ni Jesus. Kasama siya, pumupunta sa templo. Kasi yun yung required sa kanila na taon-taon, bibisita ka, pupunta ka sa templo
para maghandog sa lahat at sa dami ng biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. At yung pagpapatuloy nga na paglapit sa Diyos para sa mas magandang buhay. Pero ngayon, ang sabi dito, naroroon ang mga nagbibili o mga nagtitinda ng baka, mga tupa, mga kalapati at namamalit ng salapi. Imagine niyo po, ito yung templo. Kasi laki-laki ng ating simbahan. Imagine niyo, biglang may nakapwesto dito, dyan sa bawat poste, may nakapwestong mga nagtitinda ng kalapati. O kaya dito may mga money changer. Kasi ang mga tao, bakit may namamalit ng salapi? Kasi yung mga tao, manggagaling o nanggaling pa sa iba't ibang bansa o iba't ibang bayan, may kanya-kanyang currency. Doon, ang tinatanggap lang siyempre, yung pera ng mga Romano. So, kailangan may nagpapalit. Pero dito po, tandaan niyo po pakinggan niyo ng mabuti. Ipinagtabuyang palabas ni Jesus ang mga mangangalakal, pati ang mga hayop na ipinagbibili. Ipinagtabuyang palabas. Kaya ibig sabihin, yung iba lumalabis na nasa loob na ng templo. Nakuha niyo po ba? Kaya nagalit na si Jesus. At yung galit na ito ay nanggagaling sa kanyang malasakit. Kaya nga, sabi, di ba, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab. Dahil hindi po pwedeng magpatuloy ito na ginawa na nilang palengke ang tahanan ng aking Ama. Yun ang sinabi sa ating Ebanghelyo. Imagine niyo ulit, no? Parang palengke. Di ba dapat tahimik, nagdadasal tayo, yung maging komportable? Pero bakit ginawang palengke? At ano ang ginagawa ng mga namamahala sa templo? Baka sila pa ang numero 1 nagpasimula. Para saan? Para kumita na naman. Yan nga, di ba? Malaking responsibilidad ng mga namamahala sa templo. Pero pinabayaan o sadyang nagpabaya sila at ginamit ang pagkakataong iyon para sila naman ay kumita. O hindi masama po, tandaan nyo hindi masama yung mga pagbibenta sa labas. Pero yung pumasok ka na sa loob, hindi na yan palalampasin ni Jesus. Naintindihan po ba? Kaya nga, sabihin niyo nga po ang salitang malasakit. Malasakit. Ulit, malasakit. So ito yung kailangan natin muli. Magkaroon tayo ng malasakit. Bawat pari, halimbawa ako po, naitalaga dito sa simbahang ito. Nang ako po ay install dito, bahagi po ng binasa, na ako po ay magpapanatili ng kabanalan, ng kaayusan, at higit sa lahat, sa mga taong pupunta dito, maibigay at maramdaman ang Diyos. Maibigay si Kristo. Kaya, responsibilidad ko din, pangalagaan ang kalinisan at kaayusan. Natitiyakin na malinaw na naiintindihan ng mga tao ang salita ng Diyos kapag ipinapahayag na ito. Kaya mahalaga po. Halimbawa ito, yung ating audio. Di ba, danaisin niyo bang magsimba pa dito kung hindi niyo naman naiintindihan? Maraming kailangan tingnan. Sige nga, subukan niyo ang timingala. Uy, timingala kayo. Yung hiya na naman kayo, kunyari, Diba? Atin to Ibinigay ito ng Diyos sa atin.
dito para sa mga tagagalangin. Ibinigay ito sa atin. Kaya ang bawat isa sa atin ay kinakailangan magmalasakit. Unang-una na ako. Magmalasakit. Minsan hindi po madali, no? Kasi minsan kailangan ko kayong kausapin, kailangan ko kayong lapitan, o kailangan natin ng pintura, kailangan natin pasaayos ito, kailangan na minsan mahirap sa akin na makiusap, na manghingi, no? Kasi talagang mahirap manghingi, no? Pero responsibilidad ko yan unang-una na itong bahay na ito, ang bahay ng Diyos, tahanan ng Diyos, na ang sino man at lahat ng mga anak ng Diyos na kapag pumunta dito, makaramdam naman ng kapahingahan, makaramdam ng kaginhawahan at lalo tigit. No? Yung presensya ng Diyos ay talagang maramdaman. Although, siyempre, kailangan nga pong mag-ingat kasi mahirap naman pag lagi nyo na lang, ano ba yan si Father? Lagi na lang fundraising ng fundraising. Pupunta na lang ako dito para magbigay ng magbigay. Pero ito po yung panawagan sa atin din, no? Magmalasakit tayo. Kusang magmalasakit. Kaya nga, no, pangalawa, siyempre inaasahan na tutulong dito mga organisasyon, yung mga ministries na naririto, yung mga nagsiserve dito, magkaroon din ng malasakit. Hindi lang basta nandito para mag-serve. Yun nga lang, minsan dapat nga, no, malinaw sa mga naglilingkod, nandito kayo, sumali kayo para tumulong sa simbahan. Kaya nga, halimbawa, yung choir, kailangan nagpa-practice ang choir. Para na sa ganun, pag kumanta yung choir, yung mga tao, wow, salamat sa Diyos. Yung mga nagbabasa, yung mga lay minister, yung mga sakristan, tinuturuan din kasi kailangan ng formation. Bahagi kasi yun para matuto tayong magmalasakit. Yan lang, minsan, no, nababalitaan nyo, yung mga organisasyon namin, nag-aaway-away. Yung mga organisasyon namin, nagpapagalingan na para pumasok ka ba dito para makipag-compete, para makipagpaligsahan, para makipagpagalingan? Hindi dito tayo para magmalasakit. Diba? Kaya nga, sasali ako dyan kasi gusto kong tumulong sa simbahan. Kasi yun yung maibibigay natin, tulong sa simbahan. Sabihin nyo nga ulit, malasakit. Sabi sa ikalawang pagbasa, sa ipinahayag, no, sa sulat ni San Pablo, sabi niya, pinapaalalahanan tayo na tayo rin, kung tayong nagtipon-tipon ngayon sa templo at tahanan ng Diyos, sabi niya, tayo rin ay ang templo ng Diyos, ang mga tao. Kaya nga kahit mawala ang haliging batong na ito, magpapatuloy ang simbahan sa pamamagitan natin. Kahit sakali tayo nagtipon, dahil tayo pa rin ang simbahan. Kaya ngayon, no? Tingnan nyo nga ulit mga mukha ng katabi ninyo. Tingnan nyo ulit. Sige na, huwag kayong mahiya. Gusto ko lang ipaalala sa inyo, kayo ang simbahan. Kayo ang mukha ng simbahan. Kaya yan, marami sa inyo nakikiisa sa panalangin natin at panawagan, matigil na ang korupsyon. Kaya marami nakikiisa sa pagsusuot ng puti para ipahayag ang ating pong hindi tayo sang-ayon at hindi tayo nagiging masaya sa nangyayaring nakawan. Dahil dito sa mga korupsyon na ito, sa kawalang malasakit ng mga inaasahan, naranasan ulit itong hagupit ng bagyong si Tino. At hindi lang si Tino ang dumating at marami pang darating. Ngayon, maraming templo ang lubog, pinanghihinaan ng loob, nanlalamig pa sa hanggang ngayon, nagsisiksikan sa mga evacuation center,
hindi malaman paano babangon, hindi malaman paano magsisimula ulit. Dahil sa kawalang malasakit ng iilan. Pero kung mas maraming magmamalasakit, mas magiging madali at mas mararamdaman natin ang pagmamahal at presensya ng Diyos. Sabihin nyo nga ulit, malasakit. So hindi yung malasakit noon ay pinakita ni Kristo. So hindi tayo pwedeng tumatahimik lang. Pag alam ninyong may nangyayaring pang-aabuso na, kahit dito sa ating simbahan, magsalita kayo. Para hanggat maaga, malinis natin, maituwid natin ang anumang mga dapat na ituwid para magpatuloy ang tahanang ito ng Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa may hirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak. Mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan. Sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamasarili, kundi pagyamani ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami.
Uupo na po ang lahat. Sawang hinabila, kapatid mo yaring aming alay. Gawin mo ilang tanda, ang aming kaligtasan. Pagkapit mo, yaling aming alay. Gawing alaala ng pagkamatay, ikwang kabuhay ni Jesucristo. Narito Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas sa dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu, na may pagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling karigtan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang
kaisa ng anak mo palagi, nang makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapid ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, pagukulan natin ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw nating pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.